Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1691 hanggang 1710. Kabanata 1691. Nagsalita ang matanda. Siya ay nagtataglay ng malaking awtoridad sa blood race at siya ang may huling desisyon sa mga panlabas na gawain ng angkan. Kahit na ang First Blood Emperor ay sumunod sa kanyang utos. Siya ay si Sergio Welch Elan, apo ni Caden Welch Elan. Dahil 500 taon na siyang nabuhay, naabot na niya ang rurok ng ika-9 na hagdan. Sandaling nag-isip si Caden bago sinabing, "How about this? Ibibigay namin ang dugo ng dragon na taglay namin at ilalabas namin ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dragon. Pansamantala, sasamantalahin natin ang pagkakataong pahinin ang mga Solin martial artist." Sinabi ni Sergio, "Ibigay mo ang iyong mga utos, lolo." Sabi ni Caden, "Hayaan natin ang mga Solin na lumaban sa isa't isa. Ang sinumang mananalo ay makakakuha ng dugo ng dragon at impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dragon." Napakatalino ng galaw. Mukhang magandang plano iyon. Kung ipapadala ni Sol ang 9th rank grandmasters nito, gagawin namin silang magkalaban. Kahit na sila ay malubhang nasugatan, maaari nating samantalahin ang pagkakataon at makuha silang lahat sa isang iglap. Nagtawanan ang lahat. Bahagyang iwinagayway ni Caden ang kanyang kamay at sinabing, "You're dismissed." Naiintindihan. Tumanggaw si Sergio at nagmamadaling umalis. Hindi nagtagal, bumalik siya sa bulwagan ng kastilyo. Nakaluhod pa rin ang First Blood Emperor. Kahit na siya ang patriarch ng blood race sa titulo, kailangan niyang sumagot sa maraming superiors. Kaya, maaari lamang niyang pamahalaan ang mga walang kwentang bagay ng angkan. Lumapit si Sergio sa kanya at tinawag, "Giovanni." Sabi ng First Blood Emperor, "Nandito ako." Iniutos ni Sergio, "Nais kong magpadala ka ng mensahe pagkaraan ng 10 araw sa Nashaxi Desert. Ang blood race ay maghahayag ng kinaroroonan ng dragon at ibibigay ang dugo ng dragon na naiwan 1,000 ang nakalipas. Gayunpaman, tanging ang pinakamalakas sa lahat ang may karapatang angkinan ang mga ito." Naiintindihan. Si Giovanni, ang unang emperador ng dugo, ay tumanggo at tumayo, sinabi, "Naintindihan. Titingnan ko kaagad." Nang tumayo ang First Blood Emperor, lumingon siya para tingnan ang likod ng palasyo. Iyon ang daanan patungo sa patio ng kastilyo. Gayunpaman, kahit 1 siglo na ang lumipas, hindi pa siya nakakatapak doon. Iniisip niya kung gaano karaming makapangyarihang martial artist ang umiiral ngayon sa angkan. Sa parehong oras, sina James at Sky ay nasa eroplano papuntang Nashaxi. Dumating sila kinabukasan. Sa sandaling bumaba sila sa eroplano, nakatanggap si Sky ng katalinuhan. Pagtingin niya sa phone niya, nagsalubong siya ng kilay. Nang makita ito, nagtanong si James, "Ano ang mali? May nangyari ba?" Kumunot ang kilay ni Sky at sinabing, "Nakatanggap lang ako ng katalinuhan na ang blood race ay handang ibigay ang dugo ng dragon na nakuha nila sa nakalipas na 1,000. Kasabay nito, ibubunyag din nila ang kinaroroonan ng dragon. Gayunpaman, mayroong isang caveat. Ang pinakamalakas lamang ang may karapatang makuha ang mga ito bukod, sinabi rin nila na mag-oorganisa sila ng martial arts tournament sa Nashaxi Desert 10 araw mula ngayon. Ang sinumang nanalo ay makakamit ang lahat." Malungkot ang ekspresyon ni Sky. Iba ito sa una niyang pinlano. Balak niyang dumiretso sa blood race at patayin sila sa pag-asang takutin sila na ibigay ang kailangan niya. Sa sandaling nagsimulang kumalat ang balita, alam niya na maaaring may mangyari na hindi inaasahan. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagyelo, tumingin siya kay James at sinabing, "James, simple lang ang kondisyon ko. Ikaw at ako ay nagtutulungan at naging pinakamakapangyarihang pares sa mundo samantala, ang dugo ng dragon at impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dragon ay mapupunta sa akin." "Hindi pwede." James rebuffed him, "Sky,
Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang dugo ng dragon. Kailangan ko ng dugo para mailigtas ang buhay ni Thea. Maaari kong iwanan sa iyo ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dragon. Gayunpaman, ang dragon, napupunta sa akin ang dugo. Sabi ni Sky with finality. Hindi, napupunta sa akin ang dugo ng dragon. Kailangan ko itong tumawid sa ika-9 na ranggo. Ito ang napagkasunduan namin. At saka, sabay nating patayin ang dragon. Sa oras na iyon, maaari na tayong magkaroon ng maraming dugo ng dragon gaya ng gusto natin, magiging mas madali ang buhay ni Saving Thea. Tumingin si James kay Sky at nakangiting sinabi, paano kung tumanggi ako? James, isa kang hindi tapat na tao. Nangako si Pito na bibigyan kita ng tulong. Ano ang ibig mong sabihin sa hindi tapat? Sa anumang kaso, ang dugo ng dragon ay napupunta sa akin. Kung hindi ka nasisiyahan, maaari naming labanan ito sa paligsahan. Kung manalo ka laban sa akin, maaari kang magkaroon ng dugo. Kinagat ni Sky ang kanyang mga ngipin at sinabing, we'll each have half James, this is the biggest concession I can make. James thought about it and said, sure. Iyon ay dahil hindi siya makasigurado na kaya niyang talunin ang lahat ng mag-isa. Sa pakikipagtulungan kay Sky, magiging mas maayos ang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1692. Tumingin si Sky kay James na may ngiti sa labi. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, nagngangalit siya sa pagkadismaya. Malaking banta sa kanya si James. Kailangan niyang humanap ng pagkakataon para mawala siya minsan at para sa lahat. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras. Binalak niyang tapusin si James ng palihim kapag natapos na ang labanan sa Nashaxi Desert. Kahit na siya ay nasa parehong larangan ni James, si James' true energy ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanya. Wala siyang pagkakataon laban kay James kung harapin niya ito ng direkta. Gayunpaman, kung maaakit niya siya sa isang ambush, maaari niyang masaktan ng husto si James kahit gaano pa kalakas si James. Kung sakaling mangyari iyon, ibang-iba ang kalalabasan. Samantala, nakangiting tumingin si James kay Sky. Wala rin siyang tiwala kay Sky. Mula nang magplano si Tapio Cabrol laban sa kanya sa King Quavon's Mausoleum 1 taon na ang nakararaan, patuloy siyang nagbabantay sa lahat ng oras. All this while, nag-iingat siya kay Sky. Narito ang isang masayang kooperasyon. Inabot ni Sky ang kanyang braso para makipagkamay kay James. Si James, gayunpaman, ngumiti lang ng mahina at tumalikod na para umalis. Ngumiti si Sky at sumunod sa likod. Pagkalabas ng airport, bumili sila ng SUV at ilang pang-araw-araw na pangangailangan bago tumungo sa Nashaxi Desert. Kahit na ang Nashaxi ay isang maliit na bansa, ang Nashaxi Desert ay sumikop sa ika-9 na ika-10 ng lugar ng bansa. Ang paglalakbay sa Nashaxi Desert ay aabutin ng 2 araw. Kaya naman, hindi minamadali ni na James at Sky ang mga bagay-bagay. Ang paglalakbay na nangangailangan ng 2 araw na pagtawid ay tumagal ng 3 araw sa kabuuan. Sa ika-3 araw, sa gitna ng disyerto, umupo si James sa passenger seat at humitit ng kanyang sigarilyo. Nang makitang pinahinto ni Sky ang SUV, nagtanong siya, napakalaki ng disyerto na ito. Paano natin hahanapin ang venue? Sabi ni Sky, hindi na natin kailangang magmadali. Magpapatuloy kami sa aming paglalakbay kapag tapos na akong mag-fuel ng SUV malapit na kaming makarating sa venue ng tournament. Hindi naman nagmamadali si James. Sa lakas niya ngayon, iilan lang ang makakatalo sa kanya. Kaya, ang dugo ng dragon ay nasa bag, hindi bababa sa kanyang opinyon. Bumaba si Sky sa SUV, binuksan ang trunk, at kumuha ng bar aisles na inihanda niya muna para lagyan ng gasolina ang sasakyan. Hindi nagtagal, na-refuel ang sasakyan. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Pagkatapos ng kalahating araw, nasa kailaliman sila ng disyerto. May natatanaw na oasis si James sa di kalayuan. Mayroon ding isang kastilyo na itinayo dito. Tinuro ni Sky ang kastilyo sa harapan nila at sinabing, ito ang isa sa mga kuta ng Blood Race. Gayunpaman, hindi ito ang kanilang punong tanggapan. Pagkasabi niya nun ay bumaba siya ng SUV. Naglakad ang 2 papunta sa kastilyo. Bago pa sila makapasok ay may nag-walk out. Ito ay si Giovanni, ang unang emperador ng dugo. Pagtingin kay James at Sky, ngumiti siya sa kanila. Pakipasok,
mga martial artist mula sa Seoul. Sa ilalim ng gabay ng First Blood Emperor, pumasok sila sa kastilyo. Dinala si James sa isang silid sa loob ng kastilyo. Pinagmasdan niya ang paligid. Ang silid ay inayos na parang isang palasyo, na ipinagmamalaki ang kadakilaan at kayamanan nito. Ang pamumuhay ng medyo komportableng buhay, nakikita ko. To think na magtatayo sila ng kastilyo sa gitna ng disyerto, bulong ni James. Gusto niyang makipag-usap kay Sky. Bago pa man siya makaalis ay may kumatok sa pinto kaya tumayo siya at sinagot iyon. Ang First Blood Emperor ay nakatayo sa tabi ng pinto, at sa likod niya ay may dalawang blonde na buhok, puti ang balat ng mga babae na nakasuot ng mga nakasisilaw na costume. Nakangiting sabi ng First Blood Emperor. Dahil alam kong darating ka, naghanda ako ng kaunting bagay para sa iyo. Narito ang ilang babae na mapagpipilian mo kung sila ay ayon sa gusto mo. Anong nakatayo ka dyan? Bilisan mo batiin mo si James. Hello James. Sabay-sabay silang nagsalita sa malambing na tono. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1693. Pinagmasdan sila ni James mula ulo hanggang paa. Lahat sila ay mga kaakit-akit na babae na may mga hiyubog na figure. Sa sandaling iyon, isang malisyosong pag-iisip ang bumungad sa kanyang isipan habang iniisip niya ang mga babaeng nagseserbisyo sa kanya. Gayunpaman, agad niyang pinigilan ang kanyang mga pagnanasa. Nakatingin sa First Blood Emperor, nakangiti niyang sinabi, 7 hindi na sila kailangan. Sa paniniwalang si James ay walang interes sa mga babaeng iyon, ang First Blood Emperor ay nagmamadaling sinabi, anong uri ng mga babae ang gusto mo, James? O baka naman may fetish ka? Bakit hindi ko ayusin ang ilang mga prinsesa na ipadala dito? Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Iyan ay maganda, ngunit ako ay may asawa na. Naiintindihan ko. Nakangiting sabi ng First Blood Emperor, walang maraming disenteng lalaki na tulad mo. Kung ganoon, aalis na ako. Pagkasabi nun ay umalis na siya katabi ang mga babae. Napakamot naman sa ilong si James. Kanina lang, halos hilingin niya sa First Blood Emperor na payagan ang mga babae na manatili. Gayunpaman, nagawa niyang pigilan ang mga pagnanasa sa kanyang puso. Hinanap niya si Sky. Pagdating sa labas ng kanyang silid ay may narinig siyang ingay mula sa loob. Natural, alam niya kung ano ang nangyayari. Kaya, tumalikod na lang siya para umalis at naglakad-lakad sa paligid ng kastilyo. Kahit na napakalaki ng kastilyo, walang masyadong tao sa loob. Ang Blood Race ay tila alam na ang lugar ay masisira sa madaling panahon. Kaya naman nauna na silang umatras at nag-iwan lamang ng ilang katulong. James, habang siya ay gumagala sa kastilyo, isang boses ang nagmula sa kanyang likuran. Napalingon si James, isang 40 taong gulang na mukhang masungit na lalaki ang lumapit sa kanya. Simon, magalang na bati ni James. Siya ay medyo magalang kay Simon Cabral. Anuman ang kanyang kasalukuyang lakas, malinaw pa rin niyang natatandaan na si Simon ang nagbigay sa kanya ng Mount Thunder Snow Lotus Wind, na lubos na nagpalakas sa kanyang kapangyarihan, habang siya ay nasa Mount Thunder Sect pagkatapos, pinrotektahan pa niya siya sa abot ng kanyang kakayahan. Hindi makakalimutan ni James ang ginawa niya para sa kanya. Balita ko dumating ka kaya nandito ako para bisitahin ka. Nakangiting lumapit sa kanya si Simon at sinabing, 1 taon na ang lumipas mula noong huli tayong nagkita. Oo, napabuntong hininga si James. Good me, sabi ni Simon, hindi ka ganoon kalakas noong nasa Mount Thunder Sect tayo. Ngayon, isa ka na sa pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Niloko mo pa kaming lahat sa King Quavan's Mausoleum. Siya nga pala, nakain mo na ba ang Novneri Golden Pill na nakuha mo sa Mausoleum? Tumingin si Simon kay James nang may pag-asa. Siya ay dumating dito para sa Novneri Golden Pill, umaasa na si James ay mag-aalok sa kanya ng isa bilang pasasalamat para sa kanyang mga nakaraang gawa. Tumanggaw si James at sinabing, oo, kinain ko na silang lahat. Nang marinig ito ni Simon, nadismaya. Gayunpaman, agad siyang lumiwanag at nagtanong, nakarating ka na ba sa 9 na ranggo? Ngumiti si James at nanatiling tahimik. Habang naghihintay sa kanya ang isang mapanlinlang na paglalakbay, ito ay magsisilbing pinakamahusay sa kanya upang itago ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi siya naiintindihan ni Simon.
Congratulations sa pagiging unang martial artist na tumawid sa 9th rank, James. Ako na ang bahala sa iyo mula ngayon. Ito ay wala, Simon. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umalis si Simon. Sa sandaling tumalikod siya para umalis, bakas sa mukha niya ang pagkabigo. Ngayong wala na ang Novenery Golden, ang kanyang pag-asa na palakasin ang kanyang lakas ay naubos na. Kung wala ang Novenery Golden Pill, hindi niya mapapabuti ng husto ang kanyang lakas sa maikling panahon. Kahit na nilinang niya ang hakbang-hakbang sa loob ng 100 taon, maaaring hindi siya tumawid sa ika-9 na ranggo. He silently muttered under his breath, mukhang kailangan kong tingnan kung matutuloy ang planong pagpatay sa dragon. Kung mangyayari ito, kailangan kong sakupin ang isang bagay para sa aking sarili sa dulo. Pinagmasdan ni James ang umaatres na figure ni Simon. Dati, si Simon ay isang taong may matuwid na ugali. Gayunpaman, naging gutom na siya sa kapangyarihan matapos niyang makuha ang ubod ng Spirit Turtle. I wonder kung anong klaseng tao siya ngayon. Bulong ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1694. Pagkatapos makipag-usap kay Simon, bumalik si James sa silid ni Sky. Nang marinig niyang wala ng kaguluhan sa loob, kumatok siya sa pinto. Hindi nagtagal, isang blonde ang buhok na dilag na nakasuot ng pajama ang sumagot sa pinto. Kumaway si James sa kanya, sinabing, "You're dismissed." Pagkasabi niya nun, naglakad lang siya. Nakaupo sa kama si Sky na hiyubot-hubad mula bewang pataas. Napatingin siya kay James, tinanong niya, "Anong mali? May nangyari ba?" Lumapit sa kanya si James at umupo sa sofa. Nagbihis si Sky at lumapit kay James, inabot sa kanya ang isang tabako habang naupo ito sa tabi niya. Kinuha ito ni James at sinabing, "You're well connected. Pumunta ako dito para tanungin ka tungkol sa dami ng mga martial artist na dumating." Nakangiting sabi ni Sky, "Don't worry. Sino ang makakatalo sa atin kapag tayo ay nagtutulungan? Hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon." Malamig na sinabi ni James, "Hindi natin dapat maliitin ang ating mga kaaway." Sinabi ni Sky sa seryosong tono, isang nakatanggap ng balita na narito sina Simon Cabral ng Mount Thunder Sect, Tanner Davis ng Gu Sect, at Master Maha ng Sylvan Sect. Siya nga pala, narinig ko na nandito rin ang isang Grand Patriarch ng Heaven and Earth Sect. Ang lalaking iyon ay namumuhay sa pag-iisa mula sa labas ng mundo sa lahat ng oras na ito. Tila tinatawag siyang Spirit Master. Bilang isang taong nabuhay sa loob ng 200 taon, dapat siyang nasa paligid ng 5th stair. Bukod sa kanila, nandyan din ang lolo mo, si Thomas Caden. Hindi lang yan, Tapio Cabral, nandito rin ang lalaking sumama sa iyo sa King Quavon's Mausoleum. Sa anumang kaso, halos lahat ng makapangyarihang figure sa Sol ay narito. Para naman sa mga dayuhang martial artist, walang masyadong makapangyarihan maliban kay Archbishop Paul Ares at sa mga taong lobo. Maikling inilarawan ni Sky ang sitwasyon. Dapat nating layunin na maging numero 1 ng Sol sa halip na subukang igiit ang ating sarili sa pandaigdigang yugto. Pagkatapos ng lahat, tayo ang magiging pinakamakapangyarihang mga individual sa mundo hanggat tayo ang numero 1 sa Sol. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Wala sa iba ang nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Ngunit, sabi ni Sky, may hindi tama. Ha? Tumingin sa kanya si James na nagtataka at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Sabi ni Sky, "Sa pagkakaintindi ko, maraming makapangyarihang martial artist sa Blood Race na ang lakas ay maihahambing sa atin. Kaya, bakit pinili nilang ibigay ang dugo ng dragon? Hindi na kailangan para sa kanila na gawin ito." Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng pinagsama-samang Solin martial artist ay maaaring hindi man lang magkaroon ng pagkakataon laban sa Blood Race. Talaga, hindi makapaniwala si James dito. Ganito ba talaga kalakas ang Blood Race? Sinasabi mo ba na ang pinagsama-samang Solin martial artists ay walang laban sa Blood Race? Siyempre naman, sinabi ni Sky, nakuha ng Blood Race ang dugo ng dragon 1,300 taon na ang nakalilipas, isang bagay na maaaring magpapahintulot sa isa na makamit ang immortalidad. Kahit na isa lamang sa kanila ang nagkamit ng immortalidad, sa tingin mo gaano siya kalakas pagkatapos ng 1,000 taon ng paglilinang? Nang marinig ito ni James ay lalong nag-alala. Kung ganoon nga ang kaso, ang Blood Race ay kailangang may gagawin.
Tumingin siya kay Sky at nagtanong, ano ang dapat nating gawin, kung gayon? Naisip ito ni Sky at sinabing, isang hakbang lang ang magagawa natin. Sa anumang kaso, kailangan kong makuha ang aking mga kamay sa dugo ng dragon. Ito ay mahalaga para sa akin na tumawid sa ika-9 na ranggo. Ang sinumang haad lang sa aking daan ay mamamatay. Ma'am, tumanggo si James. Ito ang tanging available na opsyon na mayroon sila. Maaari lamang nilang harapin ang pagkana ng blood race kapag ito ay dumating marahil ay labis na iniisip ni Sky ang mga bagay-bagay. Marahil ay ayaw ng blood race na maging target ng lahat. Kaya naman ibinigay nila ang dugo ng dragon at nag-alok na ibunyag ang sikreto ng kinaroroonan ng dragon. Si James ay kasalukuyang nasa ibang bansa. Samantala, sa Seoul. Sa Callahan's, sa Kensington. Tumingin si Thea kay Tiara Youngblood, na may kaawa-awa sa kanyang mukha, at nagtatakang nagtanong, sino ang hinahanap mo? Tumingin si Tiara sa kanya at sinabing, I'm looking for you, Thea. Ako, nagtatakang tanong ni Thea, kilala ba kita? Hindi ito ang lugar para mag-usap tayo. Maaari ba tayong pumunta sa ibang lugar? Ibinaba ni Tiara ang kanyang ulo, iniwas ang tingin ni Thea. Oo naman, lumabas si Thea at sinabing, let's go. Sa isang kafe sa Kensington. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1695. Nakinig si Thea sa mga salita ni Tiara sa katahimikan habang pinalalaki nito ang relasyon nila ni James. Akin si James, pero bigla kang nagpakita at inilayo siya sa akin. Please leave James, I'm begging you. Nawala na ang iyong alaala. Dahil hindi mo na siya naaalala, bakit hindi mo siya maibalik sa akin? Nagsalubong ang kilay ni Thea. Hindi niya narinig ang tungkol dito kay James. Napakamot siya sa ilong at nagtatakang tanong. Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo, ako nga, natahimik si Thea nang marinig iyon. Pagkaraan ng ilang oras, kinuha niya ang kanyang handbag at tumayo, at sinabing, mali ang pagkakaintindi mo. Wala akong relasyon ni James. Pagkasabi niya nun, tumalikod na siya para umalis. Nang lumingon siya, baka sa mukha niya ang pagkalito. Totoo ba ang sinasabi niya sa akin? Nang agaw ba talaga ako ng lalaki ng iba? Anong klaseng tao ako noong nakaraan? Napaisip si Thea. Naguguluhan, bumalik siya sa mga kalahan. Sa balkonahe sa ikatlong palapag. Panay ang tingin ni Thea sa tanawin sa di kalayuan. Swoosh! Nakarinig siya ng isang bagzo ng hangin, at isang lalaki ang bumungad sa kanya. Pabalik-balik, tinitigan niya ng may alarma ang lalaking nasa harapan niya. Ang lalaki ay nakasuot ng puting damit at mukhang nasa 40 taong gulang. Bagamat binata ang kanyang hitsura, maputi na ang kanyang buhok. Sino ka? She asked Worla. Ito ay ang omniscient deity. Tumingin siya kay Thea at nakangiting nagtanong, naaalala mo pa ba ako? Umiling si Thea, hindi, ayoko. Well, hindi naman importante yon. Gusto mo bang ibalik ang iyong memorya? Tumingin ang omniscient deity kay Thea at nagtanong. Ma'am, tumanggo si Thea at sinabing, gusto kong malaman kung anong klaseng tao ako noon. Gusto kong ibalik ang alaala ng nakalipas na 11 taon na nawala sa akin. Matutulungan kita dyan. Talaga, natuwa si Thea. Gayunpaman, kapag nabawi mo ang iyong memorya, hindi ka na mabubuhay pa. Maaari kang mabuhay ng karagdagang ilang taon o baka mamatay ka sa loob ng ilang araw. Ano? Natigilan si Thea. Kamatayan. Dahil isa lamang siyang ordinaryong babae, takot din siya sa kamatayan gaya ng iba. Ang omniscient deity ay naglabas ng isang transparent na maliit na bote na puno ng dugo. Tapos, binigay niya kay Thea, here, take this. Kapag nakapagdesisyon ka na, ubusin mo ang buong bote. Ano ito? Tanong ni Thea. Sumagot ang omniscient deity. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Sa anumang kaso, ang iyong mga alaala ay maibabalik sa pagkonsumo gayunpaman, alalahanin na maaaring hindi ka magtatagal upang mabuhay, maliban kung, syempre, patayin ni James ang dragon at makuha ang dugo nito. Dahil ang aking mga alaala ay maibabalik, paano ang aking lakas? Napatingin sa kanya si Thea. Oo, makakabawi ka rin ng lakas mo. Sa sinabi niyang iyon, nawala siya para lang muling lumitaw sa labas ng villa. Pagkatapos kumaway kay Thea, tumalikod na siya para umalis.
Hawak-hawak naman ni Thea ang bote sa kamay at tinignan ang laman ng laman at bamulong, ano ba ta? Sino siya? Makakatulong ba talaga ito sa akin na maibalik ang aking mga alaala at lakas? Ngunit, sinabi niya na ako ay nasa mortal na panganib sa pagkonsumo. Sa sandaling iyon, nag-alinlangan si Thea. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1696. Nag-alinlangan si Thea. Sa huli, dahil natatakot siya sa kamatayan, nagpa siya siyang huwag ubusin ang dugo. Kaya, maingat niyang iniimbak ito sa ibang lugar. Sa isang kisap mata, lumipas ang ilang araw. Ngayon ang araw ng paligsahan. May arena sa kastilyo sa gitna ng Nashaxi Desert. Sa pagkakataong iyon, puno ng tao ang venue. Ang unang emperador ng dugo ay lumitaw sa arena at tumingin sa karamihan, nag-aanunsyo. Lahat, ang blood race ay magtatagal sa pagtatapos ng bargain. Kung sino man ang magwawagi ay bibigyan ng dugo ng dragon na iniwan ng ating mga ninuno isang milenyo na ang nakalipas. Hindi lang iyan, ibubunyag din natin ang kinaroroonan ng dragon. Ang dugo ng dragon ay nagpapahintulot sa isa na makamit ang immortalidad. Ito ay isang katotohanan at hindi isang kasinungalingan. Ang blood race ay pinahahalagahan ang dugo ng dragon sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, ihahandog namin ito sa pinakamalakas sa lahat. Gayunpaman, alalahanin na maaari kang mawala ang iyong buhay sa arena. Pagkasabi nun ay umalis na siya sa arena. Maraming tao ang nagkukumpulan sa labas ng arena. Sa 300 o higit pang mga tao, humigit kumulang 50 sa kanila ay mga Shaolin martial artist, ang karamihan sa kanila ay ang creme de la creme. Marami sa kanila ang nakilala ni James. Nakita niya ang kanyang lolo, si Thomas. Sa likod ni Thomas ay isang grupo ng mga nakamaskara na lalaki, na ang mga pagkakakilanlan ay hindi matukoy ni James. Kahit na ang First Blood Emperor ay umalis sa arena, walang nang ahas na humakbang pasulong. Standing beside Sky, James whispered in his ear, "Since no one dare step forward, why don't you take the lead? Ako ang magiging kapalit mo kapag natalo ka. Pero, hindi ko akalain na matatalo ka. Pagkatapos ng lahat, isa ka sa pinakamakapangyarihan, kung hindi man ang pinakamakapangyarihang individual sa mundo." Pinakain ng mga salita ni James ang ego ni Sky. Gayunpaman, hindi siya naging hanggal upang ipadala ang kanyang sarili sa kanyang kamatayan. Kung humakbang siya ngayon, kailangan niyang talunin ang bawat maghamon para magwagi. Sa sandaling iyon, walang nang ahas na humakbang pasulong. Nang makita ito, ang unang dugo emperor ay kumunot ang kanyang mga kilay habang siya ay bumalik sa arena muli, nagpahayag. Dahil lahat kayo ay natatakot na mamatay, bakit hindi natin baguhin ang mga patakaran? Kapag ang isang partido ay umamin ng pagkatalo, ang labanan ay matatapos, at ang kabilang partido ay hindi pinapayagan na harapin ang kamatayang suntok. Paano iyon tunog? Magaling. Sang-ayon. Sabayan natin yan. Marami ang sumang-ayon sa First Blood Emperor. Gayunpaman, kahit na tumanggo sila bilang pagsang-ayon, wala pa ring nang ahas na humakbang pasulong. Naging malungkot ang ekspresyon ng First Blood Emperor. Ito ang kanyang huling pagpipilian. Naniniwala siya na ang mga martial artist na ito ay lalaban hanggang kamatayan upang makamit ang immortalidad. Walang plano si James na humakbang sa ngayon. Naglakad siya palapit kay Thomas at bamulong, "Nandito ka, Lolo." Tumingin sa kanya si Thomas at bahagyang tumanggo. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Kumusta ang lakas mo ngayon? Ngumiti si James at sinabing, "I barely improved." Ngayon, hindi na niya lubos na mapagkakatiwalaan ang kanyang lolo. Ang mas kaunting mga tao na nakakaalam ng kanyang lakas, mas mabuti. "Hindi mo sinasabi ang totoo sa lolo mo ngayon, ha?" Tumingin sa kanya si Thomas at sinabing, "Kapag naayos na ang lahat dito, aayusin ko ang pagpupulong mo at ng iyong ama." Nang marinig ito, natuwa si James, "Talaga? Oo naman. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo?" Huminga ng malalim si James. Pinasan niya ang bigat ng puot sa loob ng mahigit 10 taon. Kaya naman, nang malaman niyang buhay pa ang kanyang pamilya, natuwa siya. Gayunpaman, hindi pa niya nakikilala ang mga ito kahit na lumipas na ang mahabang panahon. Ngayon, sa wakas ay makakatagpo na rin niya sila. "Sabihin mo sa akin ang totoo, James. Tumawid ka na ba sa ika-9 na ranggo?
Hininaan ni Thomas ang boses at bamulong, 7 planong patayin ang dragon kapag nalaman ko ang kinaroroonan nito. Dapat kang sumama. Kung tutuusin, kailangan ni Thea ang dugo ng dragon para maligtas. Tumango si James. Sasama ako, ipaalam sa akin kapag plano mong lumipat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1697. Dahil ang dugo ng dragon ang tanging makapagliligtas sa buhay ni Thea, walang ibang pagpipilian si James. Hindi niya ginustong mawala siya. Para sa kanya, pupunta siya sa mga dulo ng mundo. At ang lakas mo, sinabi ni Thomas, nag-aalala lang ako na baka nasa panganib ka kapag pinatay mo ang dragon. Ngumiti si James at sinabing, huwag kang mag-alala, ang lakas ko ay hindi mas mababa sa iyo. Totoo, nakuha mo ang Novnary Golden Pill, pagkatapos ng lahat. Dapat ay naubos mo na ang tableta ngayong lumipas na ang 1 taon. Kaya, tumawid ka na ba sa ika-9 na ranggo? Napangiti ng mapait si James at sinabing, paano nangyari iyon? Ang kasaysayan ay puno ng mga 9th rank grandmasters kung ganoon lang kadali. Totoo iyon. Pabulong na nag-usap ang dalawa. Lumipas ang 10 minuto. Gayunpaman, walang nang-ahas na humakbang pasulong na ikinakunot ni James ang kanyang mga kilay. Hindi na ito natuloy, nagpaalam siya kay Thomas at lumapit kay Sky, nagtatanong. Lumipas ang 10 minuto. Gayunpaman, walang umaasenso. Hindi ka ba talaga pupunta? Hindi. Sabi ni Sky, wala akong death wish. Sabi ni James, pupunta ako. Nakangiting sabi ni Sky, oo naman. Sabik na pumasok si James sa arena. Matapos maabot ang tuktok ng 9th stair, ang kanyang true energy ay umabot na sa isang yugto kung saan hindi na ito maaaring tumaas. Bukod dito, ang kanyang sword technique ay tumaas ng tumalon. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para ipagmalaki ang kanyang lakas at ipakita sa mundo kung ano ang kayang gawin ng 14 na mga espada sa langit. Tumalon siya sa ere at dumapo sa arena. Si James yon. Pumasok na si James sa arena. Nakuha niya ang Novnary Golden Pill noong 1 taon. Sinasabi ng alamat na pinapayagan nito ang isa na tumawid sa ika-9 na ranggo. Siguradong naubos na niya ito ngayong lumipas ang 1 taon. Iniisip ko kung ano ang lakas niya ngayon. Si James ba ay nasa ika-9 na ranggo ngayon? Kung iyon ang kaso, ang kalalabasan ng tournament na ito ay napagpasyahan. Ang hitsura ni James ay nagulat sa mga tao. Sa ibaba, nandito si Jackson Cabral kasama si Delaney Cabral. Tingnan mo, si James pala. Nang makita ni Delaney si James, hindi napigilan ni Delaney na mapabulalas, 1 taon na ang lumipas. Iniisip ko kung ano ang lakas niya ngayon. Nakangiting sabi ni Jackson, malalaman natin sa lalong madaling panahon. Nakatutok ang tingin ng lahat sa arena. Naghihintay sila ng isang challenger na sumulpat. Ha, gusto kitang hamanin sa isang labanan, James. Isang pagsabog ng tawa ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos, isang matandang lalaki ang pumasok sa arena. Ito ay si Ezekiel Polaris, na kilala rin bilang Arsobispo Polaris ng Polaris sect. Pumasok si Ezekiel sa arena at nakangiting sinabi, James, I'm not here to claim the title of the most powerful individual in the world. Sa nakalipas na taon, nagkaroon ako ng karagdagang insight sa Polaris sword art dahil napag-aralan mo na ang sword technique. Gusto kong makita ang iyong kahusayan sa Polaris sword art. Mag-sparring match lang tayo. Ayos lang ba sa iyo? Oo naman. Tumingin si James kay Ezekiel at nakangiting sinabi, bagaman sparring match ito, ipinapayo ko sa iyo na mag-ingat ka. Kung tutuusin, kahit ako ay natatakot sa sarili kong lakas. Nag-aalala ako na baka hindi kita sinasadyang masaktan. Ha. Humagalpak ng tawa si Ezekiel. Ang Hellfire Sword ay isang kilalang espada sa buong mundo na pag-aari ng tagapagtatag ng Polaris sect. Ayon sa alamat, ang espada ay huwad gamit ang quartz steel na nabuo sa ilalim ng bulkan. Ang quartz steel ay umiral lamang sa panahon ng pagsabog ng bulkan na naganap matagal na ang nakalipas. Matapos ang mahusay na pagsisikap ng maraming panday, ang Hellfire Sword ay isinilang. Ang espada ay incandescent, tulad ng isang panghinang na bakal. Sa sandaling ito ay nahugot, ang temperatura nito ay tataas ng mabilis. Ang Hellfire Sword ay isa ring kilalang Divine Sword sa kasaysayan na nasa ika-4 na ranggo sa lahat ng Divine Sword.
Si Ezekiel ay naging bagong may-ari ng Hellfire Sword matapos niyang matuklasan ang Hellfire Sword sa banal na lugar ng Polaris sect. Bagamat siya ay hindi kapansin-pansin, pinahintulutan siya ng espadang ito na magpakawalan ng kapangyarihang higit pa sa kanyang lakas. Hawak ang Hellfire Sword sa kanyang kamay, tumingin siya kay James na may matingkad na ngiti, tila sinusubukang ipagmalaki na mayroon siyang isang banal na espada sa kanyang pag-aari. Kahit nakakaunti ang alam ni James tungkol sa mga espada, nakikita niya na ang Hellfire Sword sa kamay ni Ezekiel ay isang tunay na banal na espada. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, "Halika sa akin. Narito ako, James." Habang sinasabi niya iyon ay mabilis siyang sumugod kay James. Sa isang kisap mata, humarap siya kay James at naglaslas gamit ang kanyang espada. Swish! Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, ang temperatura sa loob ng kastilyo ay nagsimulang tumaas ng mabilis. Samantala, naglabas si Ezekiel ng napakalakas na aura. Anong armas? Iyan ang Hellfire Sword. Habang itinaas ni Ezekiel ang kanyang espada, marami ang bumulalas. Samantalang si Ezekiel naman ay may masungit na mukha. Mag-iingat ka, James. Ito ang Hellfire Sword. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1698. Sa kanyang paglaslas, nagkaroon ng marahas na bagzo ng hangin. Ang lakas ng aura. Anong makapangyarihang espada? Habang naglalaslas si Ezekiel gamit ang kanyang espada, marami sa labas ng arena ang hindi napigil ang kumuha ng A. Malalim na hininga. Pambihira ang bilis ni Ezekiel, at ang lakas niya. Ang sandali niya. Laslas, ang bluestone na ibabaw ng arena ay nagkapira-piraso. Maliliit na bato at umikot ang mga bato sa paligid ni James at agad na nagkawatak-watak sa maraming maliliit na piraso. Sa pagkakataong iyon, humampas si James. Naglabas siya ng isang malakas na aura, at ang nakapalibot na mga labi ay ipinadala sa paglipad. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang espada. Swish! Habang itinaas niya ang Primordial Dragon Blade, lumitaw ang isang gintong liwanag, at ang walang hugis na sword energy ay sumambulat. Si James ay bihirang nag-awit ng kanyang espada noong nakaraang taon. Ngayon na siya ay nakabranish. Ang kanyang espada, maging si Ezekiel ay natigilan. Sa sandaling iyon, tanging nakakatakot na sword energy na sumusugod sa kanya. Sa ilalim ng pagsupil ng espada. Energy, naramdaman niyang hangina ang aura niya. Nakakatakot. Nagulat si Ezekiel. Habang siya ay saglit na natigilan, si James ay sumugod sa kanya, at ang Primordial. Nabangga ng Dragon Blade ang Hellfire Sword. Boom! Habang nagsasalpukan ang dalawang espada, nabuo ang malakas na sword energy ng mga ripples na palm unit. Espasyo. Nang makita ito, ang lahat ay tumakas sa takot. Samantala, ang kastilyo ay hiniwa sa kalahating boom. Ang kastilyo ay gumuho. Free whoosh. Dalawang figure ang lumitaw mula sa mga durog na bato at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa hangin. Clank! Lumipad ang mga sparks habang nagsasalpukan ang espada. Napaatras si Ezekiel dahil sa nakakakilabot na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nanlalambot ang kanyang braso, umikot ang kanyang blood energy, at naging marahas ang kanyang true energy. Hindi napigilan ang marahas na true energy sa loob ng kanyang katawan, dumanas siya ng matinding pinsala sa loob. Blurb! Siya ay samuka ng isang subo ng dugo at pasuray-suray na paatras. Ang mga bato at maliliit na bato sa ilalim niya ay pinalipad ng malakas na aura. Naalala lang niya ang sarili pagkatapos umatras ng 1,000 metro. Pinunasan ang bakas ng dugo sa kanyang mga labi, naging malungkot ang kanyang ekspresyon dati, siya ay natalo ni James matapos malaman ang Polaris Sword Art at makuha ang Hellfire Sword, akala niya ay nalampasan na niya si James kahit na hindi niya ito malalampasan, sila ay dapat na sa maihahambing na lakas. Pagkatapos ng maikling labanan, alam na niya ngayon na ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila ni James ay lumawak lamang, kainin mo ito, James. Angal ni Ezekiel. Habang umuungal, nagpakita siya sa langit at hinampas si James ng Hellfire Sword. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1699. Sa sandaling iyon, ang Hellfire Sword ay nagliwanag ng nakakasilaw na liwanag ng espada, at ang mapanirang kapangyarihan ay bumulwak pasulong. Bahagyang ngumiti si James habang itinataas ang Primordial Dragon Blade para labanan ang sword energy.
Sa sandaling ilihis niya ang sword energy, kumilos si Ezekiel sa pambihirang bilis at lumitaw sa likuran ni James. Pagkatapos, ang Hellfire Sword ay tumusok sa katawan ni James. Ano? Bulalas ng karamihan. Talo ba si James? Gaya ng inaakala ng lahat na natalo si James, nagsimulang magkawatak-watek ang kanyang katawan na natusok. Isa ito ay isang after-image. Napakabilis niyang kumilos kaya isang after-image na lang ang natitira. Natigilan si Ezekiel. Nang siya ay natigilan, isang espada ang nakatusok sa kanyang likuran. Pumihit siya ng matigas. Itinutok ni James ang Primordial Dragon Blade sa kanya. Pagkaraan ng ilang segundong pagyayelo, naalala niya ang kanyang sarili at nakangiting sinabi, "Ikaw talaga, James. Inaamin ko ang pagkatalo ko." Inamin ni Ezekiel ang pagkatalo. Wala siyang laban kay James. Kung seryosong lumaban si James, papatayin siya. Binawi ni James ang kanyang espada at nakangiting sinabi, "Nagmadali ka sa akin. Masyado kang malakas at napakabilis. Hindi man lang masundan ng mga mata ko ang mga galaw mo." Bakas sa mukha ni Ezekiel ang pagkadismaya. Akala niya ay maipapakalat niya ang kanyang pangalan sa malayo at malawak gamit ang Polaris Sword Art at ang Hellfire Sword. Gayunpaman, natalo siya matapos na ipakita lamang ang kanyang Polaris Sword Art. Samantala, ang kanyang Hellfire Sword ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa Primordial Dragon Blade. Maraming nagkukumpulan sa malayo at nanood ng palabas. Inaasahan nila ang pagkawasak ng kastilyo. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ganoon kalakas si James na kaya niyang talunin si Ezekiel sa ilang hakbang lamang. Tsaka halata namang naging magaan ang loob niya kay Ezekiel. Kung hindi, patay na si Ezekiel. Nang makita ito, naging malungkot ang ekspresyon ng First Blood Emperor. Lampas ito sa inaasahan niya at ng Blood Race. Sinadya nila na magkalaban ang mga Shaolin martial artists. Gayunpaman, hindi na ito mahalaga. Ang mga taong nauna sa kanya ay isang grupo lamang ng mga hindi gaanong mahalagang nilalang. Para sa kanya, tanging mga 9th rank Grandmasters lang ang karapat-dapat sa kanyang atensyon. Hanggat itinago nila ang kanilang lakas at nananatili sa karamihan, ang Blood Race ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na makuha silang lahat sa isang iglap habang sila ay nanghina. Lalong lumakas si James, bulong ng First Blood Emperor. Naalala niya na mas mahina si James kaysa sa kasalukuyan habang nasa Malgudi sila. Gayunpaman, nagawa niyang maging ganito kay Tekot sa maikling panahon. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang hakbang ni Ezekiel. Gayunpaman, nagawa ni James ng madali. Lumitaw pa siya sa likod ni Ezekiel sa bilis ng kidlat. Kung seryosong lumaban si James, patay na si Ezekiel. Sa guho, pinagmasdan ni James ang kanyang paligid at sinabing, "Natalo na si Arsobispo Polaris ng Polaris Sect. May iba pa bang gustong hamanin ako?" Lumakas ang boses ni James. Nagkatinginan ang lahat. Ang karamihan ng mga tao dito ay pumunta dito upang manood ng palabas. Ang mga maimpluwensyang martial artist, sa kabilang banda, ay piniling ibigay ang kanilang lakas nang makita ang malupit na lakas ni James. Naghintay sila ng iba na humakbang para hamanin si James para makakilos sila kapag nasugatan si James. Lumipas ang oras. Hindi nagtagal, lumipas ang 5 minuto. Walang tao, sabi ni James. Gusto kitang hamanin. Habang naghihintay ang lahat sa paghihintay, isang matandang lalaki ang humakbang pasulong sa distansya. Nakasuot siya ng ordinaryong costume at sombrerong kawayan. Natuon ang tingin ng lahat sa lalaki. Tinitigan ni James ang lalaki. Ang lalaki ay nasa 70 taong gulang at may bigot. Mukha siyang isang ordinaryong tao at hindi naglabas ng anumang aura. Lumapit ang matandang lalaki kay James at inalis ang sombrerong kawayan, ikinapit ang kanyang sombrero. Mga kamay at sinasabi, "Ako ang Spirit Master ng Heaven and Earth Sect. Please, huwag. Dahan-dahan lang sa akin." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1700. Nabalitaan ni James ang tungkol sa lalaking ito mula kay Sky. Ang espiritong guro ay isang taong nabuhay sa mundo sa loob ng 200 taon. Sa lahat ng oras na ito, siya ay namumuhay ng isang buhay ng pag-iisa at iniiwasang makipag-ugnayan sa labas ng mundo, kahit na sa panahon ng pakikipaglaban sa Spirit Turtle sa Mount Thunder Sect. Ngayon, nagpakita na siya. Sinabi sa kanya ni Sky na ang Spirit Master ay nasa 5th stair man lang. Hindi lamang iyon,
ngunit siya ay lubos na sinanay sa martial arts. Pagkatapos ng lahat, ang isang taong gumugol ng 2 siglo sa pag-aaral ng isang martial art ay magiging isang nakakatakot na nilalang. Maliban kung, syempre, siya ay isang pangkaraniwang tao. Gayunpaman, kung siya ay isang pangkaraniwang tao, hindi siya magkakaroon ng ganoong lakas. Tinitigan ni James ang Spirit Master. Siya ay napaka-ordinaryong hitsura na maaari siyang makihalubilo sa karamihan sa anumang lugar. Naglakad ang Spirit Master patungo kay James na may espada sa likod. Habang papalapit siya kay James, biglang natanggal ang espada sa likod niya, at sinalo niya ito ng walang kamali-mali. Ang espada ay medyo ordinaryo din ang hitsura. Gayunpaman, dahil nang ahas siyang hamanin si James, walang paraan na siya ay isang karaniwang tao. "Halika sa akin." Composed ang ekspresyon niya habang nagsasalita. Bagamat hindi matukoy ni James ang kanyang estado ng pag-iisip, hindi siya nang ahas na ibaba ang kanyang pagbabantay dahil alam niya na ang espiritong guro ay hindi ordinaryong tao. Dahan-dahan niyang hinugot ang Primordial Dragon Blade, na kumikinang sa nakakasilaw na gintong liwanag. "Pakiusap." Sumenyas siya. Sa sandaling lumabas ang salita sa kanyang bibig, ang Spirit Master ay sumugod sa kanya na may hawak na espada. Ang kanyang sword technique ay kakaiba. Ang espada ay umiikot ng walang humpay, na naglalabas ng mga alon ng liwanag ng espada na umaakay patungo kay James. Ngumiti ng mahina si James. Pagkatapos, sa isang kisap mata, nagpakita siya sa likod ng Spirit Master. Nang akmang sasampalin niya siya, biglang tumalikod ang Spirit Master at pinaikot ang kanyang espada. Pinaikot-ikot ng sword energy ang nakapaligid na alikabok at mga labi na nabuo mula sa pagkawasak ng kastilyo. Sa sandaling iyon, hindi makita ni James ang nasa harapan niya maliban sa mga alon ng sword energy na umaakay patungo sa kanya. Hawak ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay, pinalihis niya ang papasok na sword energy. Boom! Habang nagsasalpukan ang sword energy, isang pagsabog ang nangyari. Ang nakakabinging pagsabog ay naging sanhi ng pagyanig maging ang lupa. Swish! Isang matalim na espada ang lumabas mula sa alikabok at tumama kay James. Mabilis na tumalikod si James at iniwas ang pag-atake. Nakipagsagupaan ang kanyang espada sa Spirit Master. Habang nagpapalakas ng lakas ang Spirit Master, naramdaman ni James na malapit na siyang matalo. Nanlamig ang dugo niya. Dahil halos alam na niya ang lakas ng Spirit Master, pinili niyang huwag magpakawala. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang Spirit Master ay higit na mas malakas kaysa sa una niyang inaakala. Sa lakas niya ngayon, dapat nasa 6th stair man lang siya. Nang saglit na natigilan si James, ang espada ng Spirit Master ay dumausdad sa Primordial Dragon Blade at dumiretso sa kanyang palso. Nagmamadaling umatras si James para pigilan ang kanyang pag-atake. Ang sword technique ng Spirit Master ay kakaiba. Tila nahuhulaan nito ang paggalaw ng espada ni James, binabago at binago ang mga galaw nito sa daan. Iniwasan ng kanyang espada ang Primordial Dragon Blade at pumunta sa ibabang bahagi ng katawan ni James. Nang makita ito, bahagyang inihilig ni James ang espada at hinaranggan ang pag-atake. Clank! Nagsagupaan ang mga espada, at lumipad ang mga spark. Isang malutong na tunog ang maririnig. Ang Spirit Master ay napaatras, at sinamantala ni James ang bintana ng pagkakataon at sinimulan ang kanyang pagkakasala. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1701. Naglaslas si James gamit ang kanyang espada at nagmaterialize ang sword energy na pumutok. Ang mga reflexes ng Spirit Master ay maliksi. Sa isang iglap, nagpakita siya ng 20 metro sa ere. Boom! Isang malaking bunganga ang lumitaw sa lupa. Gayunpaman, ang sword energy ay pumindot pasulong at lumikha ng isang butas na 100 metro ang lalim. Mula sa pinsala lamang, makikita ng isa ang lakas ni James. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang isang nakakatakot na aura na nagmumula sa kanyang itaas. Inangat niya ang ulo niya. Bumaba ang Spirit Master mula sa itaas gamit ang kanyang espada sa kamay. Bago pa man siya dumating, ang nakakatakot na sword energy ay sumulong at tumama kay James. Nagkawatak-watak ang paligid ni James. Gayunpaman, hindi siya natakot. Umakyat lang siya at sinalubong ang pag-atake ng Spirit Master. Nagsagupaan ang dalawang espada. Dahil medyo mas malakas si James, pinalipad ang Spirit Master.
Sa sandaling iyon, 13 alon ng sword energy ang sumambulat at sumugod patungo sa kanya. Bago maalala ng Spirit Master ang kanyang sarili, 13 alon ng sword energy ang nasa kanyang takong. Dahil dito, nakatakas lamang siya sa gulat. Maraming martial artists ang matamang nanood sa labanan. Si James at ang Spirit Master ay ilan sa pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Marami silang natutunan sa pagmamasid sa labanan. Kung maaari silang makakuha ng kahit na ilang pananaw, ang kanilang lakas ay maaaring tumaas ng husto. Nang makita si James na gumaganap ng 13 makalangit na mga espada at ang Spirit Master na tumatakas, lahat ay naghiyawan. Ang ganda! Iyan ang 13 makalangit na espada. Mukhang matatalo ang Spirit Master. Marami ang naniniwala na malapit nang matalo ang Spirit Master. Ang 13 alon ng sword energy mula sa 13 heavenly swords ay dumausdad sa himpapawid, na pinilit ang Spirit Master na umiwas sa gulat. Gayunpaman, tulad ng paniniwala ng lahat na malapit nang matalo ang Spirit Master, ang kanyang mga galaw ay naging kakaiba. Tulad ng isang mirage, siya ay pumipitik sa hangin, na nakaiwas sa bawat pag-atake ng madali. Kaleidoscopic movements, bulalas ni Delaney. Nang marinig ito, nagtanong si Jackson, ano iyon? Lahat ay nakatingin kay Delaney na nagtataka. Paliwanag ni Delaney, minsan kong nakilala ang kasanayang ito sa library ng Jadesec. Sinasabi ng alamat na ang isang tao ay maaaring pugutan ng ulo ang general ng kalaban ng madali kapag natutunan na nila ang kasanayang ito. Pinahihintulutan nito ang mga galaw ng isang tao na maging hindi mahuhulaan, sa gayon ay iniiwasan ang lahat ng pag-atake. Ang kasanayang ito ay unang lumitaw 500 taon na ang nakalilipas, ngunit ito ay nawala kaagad ng walang bakas. Samantala, inimbak ito ng Jadesec. Tinitigan ni Delaney ang labanan sa malayo. 13 alon ng sword energy ang dumaan sa hangin. Gayunpaman, wala sa kanila ang tumama sa kanilang target. Ang Spirit Master ay patuloy na umiiwas sa mga pag-atake. Pagkatapos, sinugod niya si James sa hindi kapani-pani walang bilis. Sa sandaling iyon, ang 13 alon ng sword energy ay lumipat sa defensive mode. Gayunpaman, ang pag-atake ng Spirit Master ay masyadong malakas, na sinisira ang sword energy ng may malupit na puwersa. Ang Transience Blade. Bulalas ulit ni Delaney. Pagkatapos, sumigaw siya, mag-ingat ka, James. Iyon ang Transience Blade. Gayunpaman, dahil masyadong tahimik ang boses niya, hindi siya narinig ni James. Nakita ni James ang Spirit Master na sinisira ang kanyang 13 langit na mga espada at umaakyat patungo sa kanya sa bilis ng kidlat. Sa isang kisap mata, lumitaw siya sa kanyang harapan. Sa takdang oras, naglaslas si James gamit ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, makikita lamang ng karamihan ang after-image ng espada. Bago pa maisip ng sino man ang nangyari. Clank! Ang espada ng Spirit Master ay nahati sa kalahati. Siya ay pinalipad at bumagsak ng husto sa lupa. Ano? Natigilan ang karamihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1702. Walang sino man ang nakakuha ng sulyap sa nangyari. Kahit na ang mga figure tulad nina Thomas at Sky ay hindi maintindihan ang nangyari. Malabo lang nilang nakita si James na naglalaslas gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, kumislap ang isang liwanag ng espada bago hiniwa sa kalahati ang espada ng Spirit Master at pinalipad ang Spirit Master. Natahimik ang arena. Napabuntong hininga ang lahat habang nakatingin kay James na nakatayo sa harap ng mga guho. Sa sandaling iyon, bumalik na sa kaluban ang espada ni James. Sa di kalayuan, tinanong ni Jackson, Delaney, nakita mo ba ang sword technique ni James? Umiling si Delaney at sinabing, wala akong makita. Natigilan, sinabi ni Jackson, pito hindi inaasahan na magiging ganito siya kalakas. Ang Spirit Master ay isang kilalang tao kahit 2 siglo na ang nakararaan. Noong mga araw na iyon, walang sino man ang nakipagsapalaran laban sa kanya. Hindi ko inaasahan na haharapin niya ang pagkatalo. Sa larangan ng digmaan, ang Spirit Master ay dahan-daang gumapang mula sa mga guho. Sa sandaling iyon, gulo-gulo ang kanyang buhok, at may bakas ng dugo sa kanyang labi. Nasa isang sorry state siya. Tumayo siya at tumingin kay James. Natigilan, nagtanong siya, anong pamamaraan ng espada ito?
Bahagyang ngumiti si James at sinabing, "This is one." Ito ay isa sa Polaris Sword Art, isang pagsasama-sama ng 1,000 mga diskarte sa espada. Ang kakaibang sword technique na ito ay iba sa 14 Heavenly Swords. Ang tanging pagkakatulad na kanilang ibinahagi ay ang mga ito ay lubhang nakakatakot. Isa, natigilan ang Spirit Master. Anong sword technique ito? Sabi ni James, ito ay isang sword technique na ginawa ko. Nang marinig ito, ngumiti ang Spirit Master. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Pagkatapos, tumalikod siya para umalis sa larangan ng digmaan. Tumayo si James sa gitna ng battlefield at iniskan ang kanyang paligid, nagtatanong. May iba pa bang gustong hamanin ako? Natahimik ang lahat, walang nang ahas na humakbang pasulong. Kung ang isang tulad ng Spirit Master ay matalo, paano sila magkakaroon ng pagkakataon laban kay James? Nagkatinginan ang lahat, ngunit walang humakbang. Kahit si Thomas ay hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Para sa kanya, ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dragon ang pinakamahalaga. Kung si James ay nanalo, makukuha niya ang impormasyon gayunpaman. Bukod dito, si James ay nagpakita ng nakakatakot na lakas. Kahit na pumasok siya sa arena, maaaring hindi siya magkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Kung walang iba, ang dugo ng dragon at ang impormasyon sa kinaroroonan ng dragon ay mapupunta sa akin. Lumakas ang boses ni James. Nang marinig ito, napakunot ang noo ng lahat. Ang dugo ng dragon ay magpapahintulot sa isa na makamit ang immortalidad, kaya nag-aatubili silang sumuko ng ganoon na lamang. Gayunpaman, masyadong makapangyarihan si James. Ang paghamon sa kanya ay maaaring katumbas ng tiyak na kamatayan. Lumipas ang oras. Hindi nagtagal, lumipas ang 10 minuto. Gayunpaman, walang nang ahas na humakbang pasulong. Si James ay nagpakita sa harap ng unang dugo emperador at tumingin sa kanya, sinasabi. Dahil wala nang ibang humahamon, maaari mo bang ibigay sa akin ang dugo ng dragon at ang impormasyon sa kinaroroonan ng dragon? Hindi na kailangang madaliin ang mga bagay-bagay, sabi ng First Blood Emperor. Dahil walang ibang nang ahas na hamanin ka, ayon sa teorya, ikaw ngayon ang pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Gayunpaman, hindi ka pa nakakasama ng mga miyembro ng Blood Race. Oh, tumingin sa kanya si James at nagtanong, bakit? May balak ka bang subukan ang swerte mo? Paano ako mangangahas? Nakangiting sinabi ng First Blood Emperor, aaminin ko na hindi ako kalaban mo, kaya hindi ako ang haamon sa iyo. Kung matalo mo ang naghahaman, bibigyan kita ng dugo at impormasyon ng dragon. Clacky-clack, clack. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1703. Sa sandaling iyon, naririnig ang tunog ng mga yabag. Isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na roba ang naglakad patungo sa arena. Sa bawat hakbang niya, nanginginig ang lupa. Ang dagandong ng lupa ay naging sanhi ng mas mahihinang martial artist na paatras at bumagsak. Habang may mahinang lakas si Delaney, bumagsak na sana siya sa lupa kung hindi dahil sa pagkakahawak ni Jackson sa kanya. Sino iyon? Ang lakas ng aura. Siya ay dapat na isang taong makapangyarihan. Natigilan ang lahat nang makita ang lalaki. Ito ay si Sergio, isa sa pinakamakapangyarihang individual ng Blood Race. Bagamat mabagal siyang lumipat sa mortal na mata, ang bilis niya sa katunayan ay hindi pangkaraniwan. Sa isang kisap mata, humarap siya kay James at dahan-daang tinanggal ang kanyang sombrero. Tumingin siya kay James, sumenyas siya. Taluin mo ako at ikaw ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Talunin mo ako at makukuha mo ang dugo ng dragon at impormasyon sa kinaroroonan ng dragon. Sa isang kisap mata, lumitaw si James sa larangan ng digmaan. Sumunod naman si Sergio sa likuran. Nakatayo ang dalawa sa gitna ng mga guho. Napakalakas ng aura ni Sergio kaya naapektuhan ang kanyang paligid. Ang alikabok at mga labi ay nagsimulang umikot sa hangin. Sino ito? Malungkot ang ekspresyon ni Thomas. Napakalakas ng aura ni Sergio na kahit si Thomas ay natakot. Ramdam din ni James ang aura na pinalabas ni Sergio. Kahit na ang lakas ni Sergio ay maihahambing sa kanya, hindi siya natakot. Sa halip, anabangan niya ang darating na labanan. Hindi niya ginawa ang kanyang buong puwersa sa pakikipaglaban niya sa Spirit Master, kaya't iniisip niya kung gaano siya kalakas kung lalabas siya ng todo. Nasaan ang iyong espada?
Tanong ni James. Malamig na sabi ni Sergio. Hindi ko kailangan ng espada para talunin ka. Oh, isang ngiti ang sumilay sa mukha ni James, at sinabi niya, ang galing. Pagkatapos, inihagis niya ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay sa isang tabi, na walang kamali-mali na damapo sa isang bato. Tinuyan ni James, halika sa akin. Sa sandaling natapos niya ang kanyang pangungusap, sinaktan ni Sergio. Sa bilis ng kidlat, humarap siya kay James at ikinuyom ang kanyang mga kamao, binasag ang ulo ni James. Walang takot, itinaas lang ni James ang kanyang braso para hadlangan ang kanyang pag-atake. Boom! Malakas na enerhiya ang dumaan sa arena. Agad na sumabog ang lupa sa ilalim ni James. Ramdam ni James ang paglubog ng kanyang katawan sa lupa. Maging ang kanyang mga paa ay nasa bingit ng buckling. Sa ilalim ng nakakatakot na presyon. Sa sandaling iyon, ang blood energy sa loob ng kanyang katawan ay umikot, at ang kanyang true energy ay naging marahas. Gaano kalakas? Sa sandaling nagpalitan sila ng suntok, alam na agad ni James kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Ang lakas ni Sergio ay tiyak na kapantay niya. Sa sandaling iyon, binawi ni Sergio ang kanyang mga kamao at hinampas ang dibdib ni James. Nagmamadaling iniwas ni James ang pag-atake. Nagbanggaan ang mga kamao, at nagsagupaan ang dalawang malakas na true energy. Ang Blithe Fist of Abomination ay walang kapantay sa mundo. Sa loob lamang ng isang taon, nagawa ni James na linangin ang ikasampung kamao ng madali. Ang ikasampung kamao, paglipol. Biglang sumulpat si James ng 30 metro sa himpapawid na may gintong liwanag. Ito ay isang manifestasyon ng tunay na enerhiya na lumabas sa kanyang katawan. Isang illusory handprint ang lumitaw sa kanyang palad at unti-unting lumaki. Hindi nagtagal, bumagsak mula sa langit ang isang palad na 100 metro ang haba na kasing laki ng bundok. Nang maramdaman ang paparating na panganib, nagmamadaling umiwas si Sergio. Gayunpaman, ang pag-atake ay masyadong mabilis. At saka, nang isagawa ni James ang ikasampung kamao ng Blithe Fist of Abomination, ang espasyo at oras ay tila nagyelo sa lugar. Ang bilis at paggalaw ni Sergio ay mahigpit na pinaghigpitan na para bang pinasan niya ang bigat na 1,000,000 tonelada. Kahit na ang isang hakbang pasulong ay nangangailangan ng malaking lakas. Infinite Samsara, itinaas ni Sergio ang kanyang mga braso sa kanyang ulo, at lumitaw ang mga siwang sa kanyang palad. Ang mga siwang ay dahan-daang nagkalat sa hangin, na humaharang sa ilusyonaryong palad. Boom! Nangyari ang mga pagsabog, at ang mga ripple ay pinutol sa hangin. Nang makita ito, nagmamadaling umiwas ang mga martial artist na nanonood mula sa malayo. Boom! Parehong napaatras sina James at Sergio. Si Sergio ay muling nag-offensive habang si James ay nagsimulang gumamit ng Blithe Fist of Abomination. Isang matinding labanan ang naganap, at ang dalawa ay magkapantay. Lahat ay nagpipigil ng hininga habang pinagmamasdan ang labanan. This kid, nang makita ang martial art ni James, hindi mapigilan ni Donovan Blythe na matigilan. Hindi ko inasahan na makakabisado niya ang Blithe Fist of Abomination sa loob lamang ng mahigit 1 taon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1704. Ang arena ay sumabog habang ang ikasampung kamao ay tumama sa lupa. Isang bunganga na 100 metro ang lalim ay nilikha, at ang alikabok ay umiikot sa hangin. Si James ay nakatayo sa gitna ng hangin, habang si Sergio ay wala kahit saan. Saan siya nagpunta? Nasaan ang taong blood race? Patay na ba siya? Nakakasakit ang galaw na iyon. Kahit na ang makapangyarihang martial artist ay ginawang abo. Natigilan ang lahat sa kapangyarihan ng ikasampung kamao. Gayunpaman, tulad ng pag-iisip ng lahat na si Sergio ay patay na, isang lalaking puno ng dugo ang dahan-daang lumabas sa bunganga sa ibaba. Gulo-gulo ang kanyang buhok, at sira-sira ang kanyang damit. Napatitig si James kay Sergio sa ibaba. Ito ay nasa loob ng kanyang mga kalkulasyon. Matapos makipagpalitan ng suntok kay Sergio, halos alam niya ang kanyang lakas. Si Sergio ay isang 9th rank martial artist na walang kapantay sa mundo. Kahit na ang Blithe Fist of Abomination ay mabigat, ang pagpatay sa isang 9th rank martial artist ay nangangailangan ng mas malaking kapangyarihan. James, matagumpay mong napag-alitan ako. Nagdilim ang mukha ni Sergio. Inangat niya ang kanyang ulo upang salubungin si James, at nakasulat sa kanyang mukha ang layunin ng pagpatay.
Akala niya ay hindi siya matatalo hanggat hindi nagpapakita ang mga 9th rank Grandmasters ni Sol. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong nakakakilabot na individual sa mga nakababatang henerasyon ng mga Shaolin martial artists. Gayunpaman, alam niyang kailangan pang tumawid ni James sa ika-9 na ranggo. Kung ginawa niya, siya ay natalo. Sa akin, espada, angal niya. Habang siya ay umuungal, isang dugong kumikislap mula sa ibaba at lumipad sa kalangitan. Ito ay isang 2 metrong haba na espada na nagpapalabas ng nakakatakot na pulang glow at naglalabas ng kakaibang aura. Ikinumpas ni Sergio ang kanyang kamay, at nasa kamay na niya ang espada. Ang blade ng dugo. Nang makita ito, ang unang emperador ng dugo ay bumulalas, iyan ang blade na dumulaman ng dugo. Ang isipin na talagang nasa atin ang espadang ito. Marami ang napalingon sa kanya nang marinig nila ito. May nagtanong, anong uri ng espada ito? Nakasuot ng mapang asar na hitsura sa kanyang mukha, ang unang dugo emperor ay nagsabi, ito ay isang banal na espada na ipinamana ng aking mga ninuno 1 milenyo ang nakalipas. Ayon sa alamat, ito ang tibak na ginamit ng aking mga ninuno upang patayin ang dragon. Dahil ang espada ay nahawahan ng dugo ng dragon, hindi lamang ito nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan, ngunit mayroon din itong kakaibang kakayahan. Sa sandaling makipag-ugnayan ito sa isang kaaway, ang kanyang dugo ay agad na mauubos, kaya tinawag na Blood Devourer Blade. Ang pagkakaroon ng Blood Devourer Blade ay isa lamang mito sa Blood Race. Sa loob ng 1 milenyo, walang sino man ang nakatutok sa espada. Kaya naman naniniwala ang lahat na ito ay mito lamang. Kaya naman walang nag-isip na ang Blood Devourer Blade ay talagang umiiral. Sa larangan ng digmaan, hawak ang Blood Devourer Blade sa kanyang kamay, tumingin si Sergio kay James na may tame-time na ekspresyon at sinabi, sasabihin ko na ito ngayon, James, ang espadang ito ay nagtataglay ng kakaibang kakayahan. Agad na mauubos ang iyong dugo sa sandaling makipag-ugnayan ka dito. Hindi ito laban hanggang kamatayan, at hindi ko nais na saktan ka. Mangyaring aminin ang pagkatalo. Lumakas ang boses ni Sergio. Tanggapin ang pagkatalo. Ngumiti ng mahina si James. Hinding-hindi siya papayag sa pagkatalo. Dapat niyang makuha ang dugo ng dragon at impormasyon sa kinaroroonan ng dragon. Kailangan niyang patayin ang dragon at gamitin ang dugo nito para iligtas ang buhay ni Thea. Ikinaway ni James ang kanyang kamay, at ang Primordial Dragon Blade ay lumipad patungo sa kanya. Hawak ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay, naramdaman niya ang kapangyarihang pinalabas ng espada. Sa sandaling iyon, napuno siya ng kumpiyansa. Halika sa akin. Itinaas niya ang kanyang espada. Dahil may death wish ka, dapat kong tuparin ito, itingal ni Sergio. Pagkatapos, hawak ang Blood Devourer Sword sa kanyang kamay, sinugod niya si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1705. Sa sandaling iyon, lumakas ang kanyang aura habang ginagamit niya ang kanyang buong lakas. Sa bilis ng kidlat, humarap siya kay James at naglaslas gamit ang Blood Devourer Sword. Ang mga tao mula sa malayo ay malabo lamang na makakita ng pulang kinang. Clank! Pinipigilan ni James ang kanyang pag-atake gamit ang Primordial Dragon Blade, at nagsagupaan ang 2 espada. Sa sandaling iyon, lumipad ang mga kislap. Nakapangangilabot na kapangyarihan ang sumabog mula sa loob ng mga espada, at ang mga ripple ay pinutol sa hangin. Nang makita ito, ang mga tao ay nagmamadaling umatras muli dahil sa takot na madala sa labanan. Nagpalit ng taktika si Sergio at hinampas ang ulo ni James sa hindi pangkaraniwang bilis. Itinaas ni James ang kanyang espada at iniwas ang pag-atake. Kasabay nito, nagpalit siya ng taktika at nilaslas ang braso ni Sergio. Gayunpaman, ang sword technique ni Sergio ay hindi nagkakamali, nagtataglay ng parehong defensive at offensive na kakayahan. Isang matinding labanan ang naganap. Ang kanilang mga diskarte sa espada ay walang kapantay, at ang kanilang bilis ay hindi pangkaraniwan. Malabo lamang na nakikita ng karamihan ang ilang mga after images at mga alon ng liwanag ng espada. Kahit na gusto ni Delaney na magkaroon ng malinaw na sulyap sa kanilang mga diskarte sa espada, wala siyang makita pagkaraan ng ilang oras, nagsimula pa siyang makaramdam ng pagkahilo. James, sword technique, bulong ni Delaney, napakabilis ng kanyang sword technique.
Naalala kong sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang paghabol sa mga diskarte sa espada. Nagkaroon ba siya ng insight sa 14 na Heavenly Swords? Lumipad ang mga sparks habang nagsasalpukan ang mga espada. Hindi nang ahas si James na pabayaan ang kanyang bantay dahil ang sword technique ni Sergio ay hindi mas mahina kaysa sa kanya. Kahit na ginawa niya ang Polaris Sword Art sa abot ng kanyang makakaya, hindi pa rin niya kayang talunin si Sergio. Kailangan ko ba talagang gumamit ng 14 na mga espada sa langit? Isip ni James. Ang 14 na langit na espada ay ang pinakahuling sandata ng pagkawasak, kung saan mayroon lamang siyang panimulang pangunawa. Ang paggamit ng sword technique ay lubos na makakaubos ng kanyang stamina. Sa sandaling gumanap, siya ay mahihina kahit gaano pa siya kalakas. Hindi niya magagawang talunin si Sergio kung magpapatuloy ito, ngunit kung gagamitin niya ito, paano niya lalabanan ang ibang mga challenger na nasa mahinang estado? Walang humpay na tumulo ang dugo sa sugat ni James matapos ang braso nito ay magasgasan ng Blood Devourer Blade Sword Energy. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, dapat niyang makatalyze ang True Energy para ihinto ang pagdurugo. Ngayon, gayunpaman, na parang hinihila ng kung anong puwersa sa labas, hindi niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang dugo kahit anong pilit niya. Damn it! Anong nangyayari? Nagpanik si James. Nagmamadali siyang umatras ng 1,000 metro. Hindi nagpahabol si Sergio. Nakatayo ng 1 kilometro ang layo, tumingin siya kay James at sumigaw, "James, sinabi ko sa iyo na ang iyong dugo ay ganap na mauubos kapag nakipag-ugnay ka sa Blood Devourer Blade." Kahit na may distansya sa pagitan nila, maririnig pa rin ni James ang boses niya. Si James ay nagmamadaling nagkatalyze ng True Energy para sugpuin ang pagdurugo. Gayunpaman, ang dugo ay patuloy na umaagos ng walang tigil. Sa sandaling iyon, dali-dali niyang hinugot ang crucifer at nagsimulang magpasok ng mga karayom sa paligid ng kanyang sugat. Halos kaagad, huminto ang daloy ng dugo. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Nang makita ito, natigilan si Sergio. Ano? Akala niya ay patay na si James. Hindi niya inaasahan na kaya ni James na iligtas ang sarili. Habang pinag-iisipan ni James ang kanyang diskarte, nag-ambala siya sa labanan. Naging dahilan ito upang bahagyang bumagal ang kanyang bilis. Naglaslas si Sergio gamit ang kanyang espada. Bagamat nakaiwas si James sa oras, bakat pa rin ang braso niya ng True Energy. Unti-unting tumulo ang dugo sa kanyang sugat. Kaagad, nakatalyze niya ang True Energy para kontrolin ang daloy ng dugo. Alam niyang matatalo siya kung magpapatuloy ang mga bagay sa dati. Kinailangan niyang isagawa ang 14 na langit na espada. Gayunpaman, sa sandaling iyon, malamig ang kanyang dugo. Parang hinihila ng kung anong puwersa sa labas, bumulwak ang kanyang dugo mula sa kanyang sugat. Hindi niya makontrol ang pagdurugo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1706. Kainin mo ito. Nakasuot ng composed look sa kanyang mukha, itinaas ni James ang Primordial Dragon Blade. Sa sandaling iyon, ang espada ay nagsimulang magliwanag ng gininto ang liwanag na nakabulag na ang lahat ay nag-iwas ng tingin. Sa sandaling iyon, ramdam na ramdam ni James ang pagtaas ng kanyang aura. Lahat ng True Energy niya ay naambyo sa Primordial Dragon Blade. Pagkatapos, lumabas ang 13 alon ng Sword Energy. Sa patnubay ng True Energy ni James, mabilis silang nagtipon at bumuo ng espada na gawa sa True Energy. Ang espada ay 100 metro ang haba at 5 metro ang lapad. Nabuo mula sa kombinasyon ng True Energy at Sword Energy, ang hitsura nito ay naging sanhi ng pag-ikot ng alikabok sa paligid sa hangin. Ano? Mula sa malayo, bumulala si Bennett Caden, 13 waves of Sword Energy have fused. Ito kaya ang maalamat na 14 na langit na espada. Ang 14 na makalangit na espada. Angal ni James. Habang siya ay umuungal, ang espada ay lumipad patungo kay Sergio, na nag-iwan ng isang landas ng pagkawasak sa likuran nito. Sa sandaling iyon, namutla ang mukha ni Sergio. Pakiramdam niya ay nag-freeze ang espasyo sa paligid niya. Sa ilalim ng pagsupil sa loob ng espasyong iyon, hindi siya makagalaw kahit 1 pulgada. Nang malapit na siyang hampasin ng espada. Damn it! Isang boses ang umalangaw mula sa malayo. Pagkatapos, isang figure ang agad na lumitaw sa harap ni Sergio. Itinaas ang kanyang kamay, umikot ang malakas na enerhiya,
at tinawag ang isang bagyo para harangan ang landas ng 14 na langit na espada ni James. Ang 14 na Heavenly Swords ay dapat na sirain ang anumang bagay sa landas nito. Gayunpaman, nagawang labanan ng lalaking ito ang pag-atake gamit ang kanyang mga kamay. Ang espadang nilikha gamit ang sword energy ay unti-unting nawasak. Dumagundong. Habang nagkawatak-watak ang espada, kumalat ang maliliit na fragment ng sword energy sa paligid, na lumilikha ng mga ripple na gamotay-gutay sa hangin. Umikot ang alikabok. Hindi nagtagal, bumalik ang kalmado sa arena. Dama pa si James sa mga durog na bato at tinusok ang kanyang primordial dragon blade sa lupa, ipinatawag ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang pigilan ang kanyang sarili na bumagsak. Ang 14 na Heavenly Sword ay naubos ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya at iniwan siya sa isang napakahinang estado. Tumingin siya sa malayo kung saan nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na roba. Nalukot ang mukha ng lalaki. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1707. Mapatla ang kanyang mukha, at may dugong tumutulo sa kanyang labi. Ano sa? Ang mga mata ng lahat ay nakadikit sa labanan. Nakakatakot ang hakbang ni James na inakala nilang papatayin si Sergio. Gayunpaman, hindi nila inaasahan ang isang tao na lilito sa takdang panahon at pinalihis ang 14 na langit na espada ni James, sa gayon ay nailigtas si Sergio sa proseso. Sa sandaling iyon, maging ang First Blood Emperor ay nalilito. Sino siya? Isa ba siyang nakatagong makapangyarihang martial artist sa aming angkan? Gaano siya nakakatakot na makayanan ang pag-ataking iyon? Kung kahit ang First Blood Emperor ay nasa estado ng pagkalito, walang paraan na malalaman ng iba ang pagkakakilanlan ng lalaki. Salamat po, Padre, wika ni Sergio. Sa sandaling iyon, bumungad sa mukha ng lahat ang pagkaunawa. Siya si Harland Welch-Elan, ang ama ni Sergio Welch-Elan at ang anak ng Dragon Slayer na si Caden Welch-Elan. Siya ay isang 9th rank martial artist. Gayunpaman, pinabayaan niya ang kanyang bantay. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang galaw ni James. Sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng ilang mga pinsala. Umikot ang enerhiya ng dugo niya, at umagos ang dugo sa labi niya. Nakasandal sa Primordial Dragon Slayer, dahan-daang tumayo si James at tumingin kay Harland, binibigkas ang bawat salita, ano ang kahulugan nito? Kayong dalawa ba ngayon ang nakikipag-away sa akin? Kung gayon, kailangan kong tumawag para sa tulong. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay inilibot niya ang paningin sa paligid. Tapos, nakita niya si Sky. Hanggang kailan mo balak magtago, Sky? Nang marinig ito, dahan-daang naglakad si Sky papunta kay James at tumingin sa kanya, nagtatanong, ayos ka lang ba? Ilang sandali lang ang nakalipas, ginawa ni James ang 14 na langit na espada at nagdulot ng malaking pagkawasak. Kahit malayo siya ay nakatayo, ramdam pa rin niya ang panginginig na dumadaloy sa kanyang gulugad. Kung haharapin niya si James ng direkta, walang paraan na maharangan niya ang pag-atake. Ang hakbang ni James ay maaaring lipulin ang lahat ng mga martial artist na nasa ibaba ng ika-9 na ranggo. Dahil ang miyembro ng Blood Race ay nagawang ilihis ang pag-atake, nangangahulugan lamang iyon na siya ay isang 9th rank martial artist. Sa pag-iisip tungkol dito, huminga ng malalim si Sky. Ika-9 na ranggo, nakakatakot. Kahit na pagsamahin ang kanyang lakas kay James, maaaring hindi siya magkaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Kung tutuusin, tuluyang naubos ang James' true energy. Sa ngayon, wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Gayunpaman, alam ni James na hindi siya maaaring mahulog sa gayong mga kalagayan. Inipon ang kanyang lakas, itinaas niya ang Primordial Dragon Blade at nakangiting sinabi. Siyempre ayos lang ako. Mukhang may makapangyarihang martial artist ang Blood Race. Ang lalaking iyon ay posibleng isang 9th rank Grandmaster. Kailangan nating magtulungan. At lipulin silang lahat. Magaling. Sigaw ni Sky. Sa sandaling iyon, naging malungkot ang ekspresyon ni Harland. Hindi niya akalain na kayang saktan siya ni James. Paano magiging ganito kalakas ang isang kabataan? Kung kahit isang kabataan ay ganito kalakas, nahihirapan siyang isipin kung gaano kabaliw ang pagkabaliw ng 9th rank martial artists. Sa sandaling iyon, hindi niya nais na pahabain ang labanan. Iyon ang pangunahing layunin ng Blood Race. Nilalayo nilang ibalik ang mga Solin martial artist laban sa isa,
habang sila ay nakatayo sa gilid at inaani ang lahat ng mga benepisyo para sa kanilang sarili. Gayunpaman, walang dumating na 9th rank martial artists mula sa Seoul. Iilan lamang sa 8th rank martial artists ang lumahok sa tournament. Mukhang wala na siyang choice kundi ibigay ang dugo ng dragon kay James. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip, ngumiti si Harland at sinabing, "Tiyak na nagbibiro ka. Hindi kami nakikipag-ugnayan sa iyo. Nakialam lang ako para iligtas ang buhay ni Sergio. Dahil natalo mo siya, ikaw na ngayon ang pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Naturally, ang blood race ay magtatagal sa aming pagtatapos ng bargain at ibibigay sa iyo ang dugo ng dragon at impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dragon. Dahil ganito ang naging pag-unlad ng mga bagay, ang blood race ay maaari lamang bumaling sa clan bonding sa dugo ng dragon at ibalik ang mga Shaolin martial artists sa isa't isa. Sa sandaling magkabalikan sila, ang blood race ang siyang nakinabang sa huli mula sa infighting. Siyempre, maganda kung makaakit sila ng mga 9th rank martial artist. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1708. Dahil sa sinabi ni Harland, nakahinga ng maluwag si James. Wala na siyang natitirang lakas para ipagpatuloy ang laban. Kung ang blood race ay tumanggi sa kanilang salita, wala siyang magagawa. Ngumiti siya at isinuot ang Primordial Dragon Blade. Si Sky naman ay nakahinga rin ng maluwag. Ang miyembro ng blood race na nagawang harangin ang Primordial Dragon Blade ni James ay tiyak na nagtataglay ng napakalaking lakas, kaya hindi niya nais na sumama sa kanila. Dahil handa ang blood race na tumagal hanggang sa kanilang pagtatapos ng bargain, natural na kontento si Sky. Sa di kalayuan, maraming naghiyawan. Lumapit si Bennett kay James at nakangiting sinabi, "Not bad, James. Nagtagumpay ka sa 14 na Heavenly Swords. Hindi ko talaga inaasahan na magiging ganito katikot ang paglipat na iyon. Kung hindi ako nagkakamali, ang nakalaban sa iyo ay isang martial artist sa 9th stair, habang ang hamarang sa iyong pag-atake ay isang martial artist na 9th rank. Ika-9 na ranggo." Tumingin si James kay Harland. Ang lalaking iyon ay talagang may kakayahang harangin ang kanyang 14 na langit na espada. Batay sa kanyang mga kalkulasyon, walang martial artist na nasa ilalim ng ika-9 na ranggo ang makakapagtanggol laban sa kanyang buong puwersa. Maya-maya, lumapit sa kanya si Thomas at ang iba pa. Nang mapagtanto ang mahinang kalagayan ni James, inabot ni Thomas ang isang elixir sa kanya at bamulong, "Ito ay isang elixir para mabawi mo ang iyong true energy. Mag-ingat na huwag mahulog sa bitag ng blood race." "Ma'am." Kinuha ni James ang elixir at inubos iyon. Matapos ubusin ang elixir, unti-unting naibalik ang kanyang naubos na true energy. Lumapit si Harland kay James at pinuri ito, "You've done well, young man. Ang isipin na magkakaroon ka ng ganoong lakas sa murang edad." Sabi ni James habang nakangiti. "Nambobola mo ako. Dapat akong magpasalamat sa iyo para sa pagiging madali sa akin. Kung ginawa mo ang lahat, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon." Nakipagpalitan siya ng kasiyahan kay Harland. Lumapit din si Sergio at sinabing, "I was scared out of my wits just now. Sa kabutihang palad, nailigtas ako ng aking ama sa tamang panahon, kung hindi ay namatay ako sa iyong kamay." Sabi ni James, "Well, muntik na rin akong mamatay sa kamay mo. Dahil sparring match ito, hindi maiiwasan ang mga aksidente." "Hahaha, talaga?" Tumawa si Sergio. "Sige na," sabi ni Harland, "dahil nagtagumpay ka na, mangyaring sundan ako sa punong tanggapan ng blood race." Sa ilalim ng gabay ni Harland, marami ang nagtungo sa punong tanggapan ng blood race. Gayunpaman, dahil marami ang naghihinala sa motibo ng blood race, umalis na lang sila. Iilan lang ang sumunod sa blood race sa kanilang headquarters. Sa punong tanggapan ng blood race. Sa looban ng isang maringal na kastilyo, maraming makapangyarihang miyembro ng blood race ang nagtipon. Nangunguna ay si Caden Welch Elan, isang dragon slayer mula 1,000,000 ang nakalipas. Kahit na siya ay itinuturing na pinakamakapangyarihang individual sa angkan, siya ay nasugatan. "Pare," lumapit sa kanya si Harland at magalang na binati. Pinalibutan ng maraming tao si Caden, nag-inject ng true energy sa kanyang katawan. Nang mapansin ang pagdating ni Harland, tumigil sila. Tanong ni Caden, "Paano nangyari?" Ikinwento ni Harland sa kanya ang buong katotohanan.
Oh, nang marinig ito, napukaw ang pagkamausisa ni Kayden. Isang binata. Oo, sabi ni Harlan, inimbestigahan ko muna siya. Siya ay 30 taong gulang at kasalukuyang Dragon King ng Sol. Siya ay nagmula sa pamilya Kayden, na ang Grand Patriarch ay isa sa prinsipe ng Orchid. 4 na pangunahing opisyal ng Mountain noong 1 milenyo. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Kayden. Pagkaraan ng ilang oras, nagtanong siya ba ang pinakamalakas? Paano ang iba pang 9th rank martial artists? Wala sila. O marahil ay nakipag-blend sila sa karamihan at hindi nagpakita ng kanilang sarili, sabi ni Kayden. Pagkatapos, tinanong niya, Ama, dapat ba nating ibigay ang dugo ng dragon at ang impormasyon sa kinaroroonan ng dragon? Oo naman. Nakangiting sabi ni Kayden, hindi ganoon kadaling patayin ang dragon. Para makapatay ng dragon, tiyak na pakilyusan ng mga Soulin ang lahat ng martial artist na magagamit nila. Naturally, sila ay magdurusa ng napakalaking casualty. Kung magtagumpay sila, buburahin na lang natin sila habang sila ay nanghihina. Kung mabaigaw sila, ang dragon ay dapat ding hangina ng husto. Kung ganoon, kukunin lang natin ang dragon para sa ating sarili. Sa pamamagitan ng pagkuha ng dugo ng dragon, ang blood race ay pagkakalooban ng walang kamatayang kaluwalhatian. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1709. Ang bait mo, Ama. Pumunta ka. Nalantad ka na. Ngayon na napansin ka ng mga Soulin martial artist at natagpuan ang lugar na ito, hindi na tayo dapat magtagal dito. Mabilis kaming aalis sa kastilyong ito, habang mananatili ka rito at babantayan ang lugar. Gusto kong maging kalmado ka kahit anong mangyari. Kung kumakatok ang 9th rank martial artists mula sa Sol, magkunwaring kamangmangan. Sa anumang kaso, hindi mo dapat hayaan silang gumawa ng hakbang laban sa amin. Naiintindihan ko, iingatan ko ang iyong mga salita sa puso. Pumunta ka. Bahagyang kumaway si Kayden. Hindi nagtagal si Sergio at nagmamadaling umalis. Kasabay nito, nagpapahinga si James sa isang kwarto. Matapos ubusin ang elixir na ibinigay sa kanya ni Thomas, unti-unting gumaling ang kanyang true energy. Gayunpaman, dahil ang lahat ng kanyang true energy ay naubos na, kailangan niya ng kahit ilang araw para tuluyang mabawi ang kanyang lakas. Kumatok, 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 may kumatok sa pinto. Tumayo si James at binuksan ang pinto. Nakatayo sa tabi ng pinto, ngumiti ang First Blood Emperor. James, ang Grand Patriarch ng Blood Race ay iniimbitahan ka sa apps. Ma'am. Tumanggaw si James at bumalik sa kanyang kwarto. Hawak ang Primordial Dragon Blade sa kamay, sumunod siya malapit sa likod ng First Blood Emperor. Bago pa sila makaalis ay biglang sumulpot si Sky out of nowhere. Hayaan mo akong aitag. Kinusat-kusot ng First Blood Emperor ang kanyang mga mata at sinabing, si James lang ang iniimbitahan. Nakangiting sabi ni James, Don't worry, Sky, I'll hold up my end of the bargain. Kapag nakuha ko ang dragon, dugo, ipinapangako kong magkakaroon tayo ng kalahati. Sasabihin ko rin sa iyo ang tungkol sa kinaroroonan ng dragon. Gayunpaman, hindi nagtiwala si Sky kay James. Kung tutuusin, minsan na siyang naloko. Pero mapagkakatiwalaan ba kita, James? Sinaman niya ng tingin si James. Sabi ni James, well, it's not like you have a choice now. Malamig na sinabi ng First Blood Emperor, umalis ka na. Alam ni Sky na siya ay nasa loob ng teritoryo ng Blood Race, kaya hindi siya naglakas loob na suwayan siya. Pinandilatan niya ang First Blood Emperor at tahimik na bamulong sa ilalim ng kanyang hininga, balang araw, tiyak na aalisin kita. Tapos, tumingin siya kay James at binyantaan siya, James, sana tuparin mo yung pangako mo. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Napatingin si James kay Sky. Hanggat nabubuhay pa ang lalaking ito, patuloy itong maglalagay ng pananakot sa kanya. Plano niyang lipulin siya sa sandaling sinamantala niya ang isang pagkakataon. Bagamat may malisyosong pag-iisip sa kanyang isipan, ngumiti pa rin siya, huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang aking pangako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis siya sa tabi ng First Blood Emperor. Sa ilalim ng patnubay ng First Blood Emperor, dumating si James sa bungad ng kastilyo. Sa isang silid sa apps,
Naka-lotus position si Harlan sa sahig. Pumasok ang First Blood Emperor kasama si James at magalang na binati siya, Grand Patriarch, dinala ko siya. Iyon ang unang pagkakataong pumunta rito ang unang dugo emperador. Bahagyang kumaway si Harlan at sinabing, "You're dismissed." Naiintindihan. Ang First Blood Emperor ay tumalikod upang umalis. Iniangat ni Harlan ang kanyang ulo upang tingnan si James at itinuro ang isang bakanteng lugar sa sahig. Sinasabi, "Umayos ka sa bahay at maupo ka." Umupo si James sa isang lotus position sa tapat ng Harlan. Tumingin si Harlan kay James at nagtanong, "Young man, who is your master?" "I don't have one. He's already dead," sabi ni James. Hindi siya nagkaroon ng master. Ang tanging guro na mayroon siya ay si Spencer Blythe na mayroon na. Ipinasa, "Napakahanga, nagagawa mong magkaroon ng ganoong lakas sa murang edad kahit na walang Panginoon na gagabay sa iyo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1710. Napabuntong hininga si Harlan. Nagawa ni James na taglayin ang ganoong lakas sa murang edad kahit na walang master na gumabay sa kanya. Dahil ayaw ng patagalan pa ang usapan, nagtanong kaagad si James, "Nasaan ang dugo ng dragon?" Kumaway si Harlan. Pagkatapos, isang transparent na bote ang lumipad papunta sa kanya. Isang pulang likido ang makikita sa loob. Ibinigay niya ito kay James at sinabing, "Ito ang dugo ng dragon na iniwan ng aking mga ninuno isang milenyo na ang nakalipas." Sinasabi ng alamat na pinapayagan nito ang isang tao na makamit ang immortalidad. Gayunpaman, walang sino man ang makakapag-verify ng mga claim. Kinuha ni James ang bote at pinagmasdan ito. Dugo ba ito ng dragon? Talagang, sige, kung ganoon. Itinabi ni James ang bote at nagtanong, paano ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dragon? Inilabas ni Harlan ang isang sinaunang scroll mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay James. Binuksan ito ni James. "Ito ay isang mapa," sabi ni Harlan. "Ito ay isang mapa na ginawa ng aking mga ninuno. Ang dragon ay matatagpuan sa Dragon Abyss, isang lokasyon na minarkahan sa mapa. Tungkol sa tiyak na lokasyon, hindi ko rin alam ang tungkol dito. Ang alam ko lang ay nasa kailaliman ng karagatang Pasipiko. Kunin ang mapa na ito at alamin ito sa iyong sarili." Sinuri ni James ang mapa. Napakalaki ng mapa. Ang ilang mga isla ay minarkahan sa gitna ng isang karagatan. Gamit ang makabagong teknolohiya, ang paghahanap ng Dragon Abyss ay hindi dapat maging isang mahirap na pagsisikap. Kinuha ni James ang mapa at sinabing, "Sa anumang kaso, salamat." Akmang aalis na siya, huminto siya at lumingon kay Harlan, nagtatanong, "Maaari mo ba akong bigyan ng isang bote na katulad nito?" Nagtataka namang tumingin sa kanya si Harlan. "Para saan?" Sabi ni James, "Wala kang pakialam." "Sige, kukuha ako ng isa pa." Pagkatapos, tumayo siya at nakita si James ng isa pang bote. Matiyagang naghihintay si James. Pagkaraan ng humigit kumulang 10 minuto, lumitaw ang unang dugo emperador dala ang bote na kailangan ni James at iniabot sa kanya. Kinuha ni James ang bote at hinugot ang Primordial Dragon Slayer. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang manggas at maingat na hinaplos ang kanyang balat gamit ang espada, na hinayaang dahan-daang tumulo ang kanyang dugo sa bote. Matapos mapuno ang bote, huminto siya at nag-catalyze ng true energy para pigilan ang pagdaloy ng dugo. Matapos ikumpara ang dalawang bote, iniligpit niya ito at tumalikod na para umalis. Nang makalabas siya sa apse, nabangga niya si Sky. Nakaharang sa kanyang dinadaanan, inabot ni Sky, "Nasaan ang dugo ng dragon?" Inilabas ni James ang bote na puno ng dugo niya at marahang niyugyug sa harap ni Sky. Lumapit si Sky para kunin ito. Gayunpaman, nagawa ni James na umiwas sa oras. "Ano ang ibig sabihin nito? May balak ka bang tumanggi sa iyong salita?" Nakangiting sabi ni James. "Na-misunderstood mo. Bumalik tayo sa ating mga silid sa ngayon at humingi sa blood race ng ilang kagamitan upang mag-imbak ng dugo. Saka ko lang ibibigay sa iyo ang ipinangako ko sa iyo." Tumalikod na si James para umalis, habang nakasunod naman si Sky. Maya-maya, dumating na sila. Sabi ni James, "Humayo ka na humanap ng maiimbak na dugo." Lumabas si Sky ng silid at inutusan ang isang dumaan na bantay ng blood race, "Kumuha ka ng maiimbak na dugo."
Sa sandaling iyon, sinamantala ni James ang pagkakataon at nagmamadaling itinago ang dugo ng totoong dragon sa ilalim ng unan sa kama. Maya-maya, pumasok na si Sky sa kwarto. Inilagay ni James ang primordial dragon blade sa kama at umupo sa isang upuan sa tabi nito. Pagkatapos, inilabas niya ang mapa at binuksan ito, at sinabing, ito ang lokasyon ng dragon. Sinabi ng Blood Race na mahahanap natin ang dragon gamit lamang ang mapa na ito. Mababasa mo ba? Sinulyapan ni Sky ang mapa at bahagyang umiling, sinabing, wala akong naiintindihan. Ilang isla lang ang nakikita ko sa gitna ng karagatan.